Maris POV. Kita ko ang nag-uumapaw na kagalakan at kasiyahan sa mga mata niya nang aminin kong siya ang ama ni Casper at nabuo ang bata noong nagkakilala kami sa San Agustin. Kung saan siya nangupahan ng halos 2 buwan lang, na gano'n na lang kami kadaling nakapagpalagayan ng loob at nagkaroon ng relasyon. Ngunit gano'n din kabilis na naglaho ang masayang alaala namin na magkasama nang bigla na lamang siyang nawala sa ere na parang bula. At yun pala'y naaksidente siya, ayon na rin sa kwento ni Jomar. Kita ko ang namumuong luha sa mga mata niya. Sobra din siyang nagulantang sa narinig. So it's all for real? And I am using the name Jace Ramos? Kaya pala may time noon na nilapitan ako ng magkaibang babae at tinawag sa ganyang pangalan. But why? Bakit nagpakilala ko sa ibang katauhan? Garalgal ang boses na tanong niya. Marahan lang akong tumangot, hindi rin naitago ang pagiging emosyonal. Siguro nagpanggap kang ibang tao dahil ayaw mo nang balikan ang buhay mo bilang isang Jaguar Ace Garcia. Kwento mo sa akin noon, gusto mong mamuhay ng simple. Malayo sa daddy mo sa mga taong nakakilala sa'yo. Naluluha ring kwento ko kaya napahilot ito sa sentido niya habang kagatang ibabang labi na parang pinipigilan ang sarili na umiyak. Yeah, and I believe you. Dahil hanggang ngayon, yun pa rin ang gusto ko. Sawa na ako mabuhay na lahat ng kagustuhan na lang ni Dad ang nasusunod. Lalo na ngayong nalaman kong tinago ni Dad lahat ng ito sa akin. All I remembered ay nung nagising ako sa isang pribadong ospital sa US. Dad told me na naaksidente ako at nagkaroon ng konting fracture sa brain kaya may pangyayari akong nakalimutan. Pero wala naman silang nabanggit tungkol sa paglalayas ko. Even Jomar. He didn't told me. Puno ng pait na tura niya kasabay ng tuluyang paglaglagan ng mga butil sa kanyang mga mata. Brain fracture? Sa haba ng sinabi niya itong tumatak sa akin. Hindi makapaniwalang nakatitig ako sa kanya. Mapait siyang tumango at luhaan ng mga matang tumingin sa akin. Yeah, but I'm all fine now. Yun nga lang, malabo ako nang maalala pang muli ang kung ano man ang alaalang nawala sa akin. Kaya buong pag-aakala ko yung simpleng alaala lang din. Kaya hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin. I didn't know na sobrang mahalaga pala. And I'm sorry dahil mag-isa mong hinarap ang pagsubok sa loob ng mahabang taon. Sorry dahil wala ako sa tabi mo noong mga panahong naghirap ka. Noong panahong kailangan niyo ko ng anak natin. Puno ng emosyon ang sensiridad. Nasambit niya kaya tuluyan na naglaglaga ng mga butil sa mga mata ko. Paano ako mamumuhi sa kanya gayong wala siyang kasalanan sa lahat? Wala siyang kaalam-alam at kapwa lang kami biktima ng trahedyang iyon. Sasagot na sana ako nang biglang nagsalita si Manang Sabel sa may kusina. Halina kayo, kumain na. Pasensya at medyo natagalan. Tawag sa amin ng ginang kaya sabay kaming nagapapunas ni Jaguar sa basa naming mga mata. Naudlot man ang pag-uusap namin pero ramdam kong sobrang sapat na sa kanya ang nalaman na siya ang ama ni Casper. Napakaaliwalas ng mukha niya ngayon kumpara kanina. Nagkatinginan kami at nagkangitian pa bago sabay na tinungong kusina at kumain. Napakaraming kinuwento ni Manang Sabel kaya napagkalaman ko na halos ang talang buhay nito at ang panunungkulan sa pamilya ng mga Garcia. Ito pala ang caretaker ng rest house nito mula noon pa mang nabubuhay ang abuelo at abuela ni Jaguar. Akala ko talaga hindi mo nadadalawin itong rest house na pinamana pa sa'yo ng lolo't lola mo. Abay, 5 taon na rin na nakalipas nang huli ka nagpunta dito. Nung naglayas ka pero natuntun ka ng daddy mo. Ano na nga palang nangyari? Nabalitaan ko na nag-asawa pala ulit si Senyor Mark. Litanya ni Manang habang ako ay tahimik lang na nakikinig at humihigop ng sabaw sa masarap na native chicken. It's a long story po Manang Sabel, but don't worry, magkakwentuhan po tayo ng mahaba sa susunod. Sagot naman ni Jaguar. Aba, oo sige. At saka isama mo na rin yung kwento kung paano kayo nagkakilala nitong maganda mong asawa. Alam mo hindi ko talaga inaasahan ito eh. Hindi ako makapaniwala. Noon pa man sinasabihan na kitang mag-asawa pero masyado kang mailap sa mga babae. Anitong nangingiti-ngiti pa kaya muntikan na ako mabilaukan sa kinakain. Dali-dali namang inabot ni Manang ang tubig. Ayos ka lang iha? Mukhang masyado ka atang nasarapan sa niluto ko. Natatawang biro ni Manang. Kaya nahawa ako sa ngiti nito. Salamat po Manang Sabel. Tunay nga pong napakasarap.
Puri ko naman and it's somehow true. Hindi man yun ang totoong dahilan talaga pero hindi ko naman maamin na mali ito na iniisip kasi gusto kong si Jaguar mismong magtama sa ginang. Kaso nang mapatingin ako sa gawin ng lalaki ay seryoso itong nakatitig sa akin na parang kanina pa niya ginagawa. Matamis pa itong ngumiti kaya wala sa sariling napairap ako. Ano bang gusto niyang palabasin? Bakit pakaramdam ko? Mas natutuwa pa to. Can he just correct it? Yun bang sabihin niyang hindi naman talaga kami mag-asawa? Na kung tutuusin ay ngayon palang klaro sa kanyang pagkakakilanlan ko bilang parte ng buhay niya sa 5 taon na nakalipas. Masyado nga pong masarap ang luto niyo nitong manang. My wife love it. I want you to cook like this tomorrow para matikman naman ng anak ko. Para akong sinisilaban sa sunod na sinabing ito ni Jaguar na talaga namang hindi ko inaasahan. Napaawang akong tumingin sa kanya ngunit nginitian lang ako nito. Sabay kindat pa kaya para na akong sasabog sa nararamdaman ko. Abay oo naman, hindi lang yun. Ipagluluto rin kita ng paborito mong kakanin. Nang matikman din itong maganda mong asawa. Ano nga pala ulit ang pangalan mo, iha? Inosenteng tanong ni Manang na walang kaalam-alam sa nangyayari. Marie po Manang. Tipid na sagot ko lang at iniwas ng mga mata sa mapanuksong lalaki. Abay kang gandang pangalan, kasing ganda mo. Naku, kung ako sa inyong dalawa, hanggat bata pa kayo mag-anak kayo ng marami ng sagayon. Dadaming magagandang lahi ninyo. Ngiting-ngiting tura ni Manang na sinang-ayun na naman ni Jaguar. Gosh, inaasar ba ako ng lalaking ito? Kaya naman para makaiwas na sa pang-iinis o kung anumang pantitrip niya, ay minadali ko ng pag-ubos sa pagkain ko at nauna nang tumayo sa kanila. Hawak-hawak kong dibdib nang makalabas ng kusina. Kukomprontahin ko talaga siya ngayon kung bakit niya yung sinasabi. Anong klaseng pantitrip ba ang gusto niya? Hindi na nakakatuwa dahil yung puso kong marupok ay umaasa na naman. Upang pakalmahin ang nagwawalang damdamin ay umakyat na lamang ako sa itaas kung saang kwarto ipinasok ni Jaguar si Casper kanina. Nang makapasok sa loob ay napangiti akong pinagmasdan si Casper at umupo sa kamang hinihigaan nito. Wala man lang itong kamalay-malay sa nangyayari ngayon. Ano kaya magiging reaksyon nito bukas kapag nakaharap niya muli ang ama niya? Nasa kalagitnaan ako ng pag-iisip nang biglang bumukas ang pintuan. I'm sorry kanina. Ayaw ko lang nabiguin at malungkot si Manang Sabel. You heard her right? Noon pa man kinukulit niya na ako mag-asawa. Kaya sobrang saya niya ngayong dinala ko kayo dito. Ayaw ko lang na mawalang kasiyahan niya. Agad na paliwanag ni Jaguar na para bang nahuhulaan ng bumabagabag sa isipan ko kanina. Napahinga pa ako ng malalim bago tumayot humarap sa kanya. Dahil ayaw mong masirang kasiyahan niya, kaya ayos lang sa'yo na magsinungaling. Sarkastikong sagot ko na ikinaseryoso ng mukha nito. It's not a lie though. Doon din naman tayo pupunta at hindi agad ako nakahulma sa naging sagot niya. Ano ba tong pinagsasabi niya? Ano? Oh please, pwede ba Jaguar? Wag mo ko mabiro-biro ngayon. Hindi birong sitwasyon natin ngayon. Hindi porket nalaman mong may relasyon tayo noon at nagkaanak pwede ka na magbiro ng ganyan. Naghuhumirentadong turan ko. Pero seryosong-seryoso lang ito nakatitig sa akin. Why not? Mukha ba ako nagbibiro? Awang ang mga labi ko't ng laki pang mga mata. Kumakabog ng sobrang dibdib ko sa sinasabi niya. Ngayong nalaman ko ng totoo, hindi ako makakapayag na hindi mabigyan ng buong pamilya si Casper. Mariin at baritaw ng wika pa niya kaya mas lalo ako napatigagal. Saglit na katahimikan ang namayani bago ako dahan-dahang naglakad patungo sa terrace nitong kwarto. Rinig ko pang yabag ng mga paa niya sa pagsunod sa akin. I'm dead serious. Nahihirapang sambit niya kaya napalunok ako ng laway bago ilang beses na umiling. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Gusto kong matuwa kapag naiisip ko ang mga taong hahadlang para mangyari yon. Nanlulumo lang ako't nasasaktan. Imposible ang sinasabi mo, Jaguar. May fiancé ka na. Ngunit hindi ko na natapos ang sasabihin nang matigas siyang nagsalita. Yun ba talagang inaalala mo o si Jameson? Napalingon na ako sa kanya at hindi napigilan ang muling pamumuo ng mga luha. You love him, don't you? Mahinang tanong niya na parang hirap na hirap siyang banggitin. Huminga ako ng malalim at hindi kaagad nakasagot. Wala nang dahilan pa para magsinungaling at gumawa ng kwento. Kaya ipagtatapat ko na sa kanya na pawang pagpapanggap lang namin yon. Nakipaghiwalay na ako kay Leticia. Noon pa talaga dapat sadyang
Iniisip ko lang si Dad. Pero habang tumatagal lang, mas lalo kong napapatunayan na hindi ko talaga siya kayang mahalin. And I know why, because there's someone in my heart na hindi kailanman nawala. Maaari nakalimot ang isipan ko, but not my heart. Just like how it beats the first time I saw you. Puno ng sinseridad na sambit niya, kaya tuluyan na akong napaluha. I want to believe him right now. Pero bigla ko naalalang sinabi ni Jameson, "You don't love her." Pero may nangyari sa inyo, hindi ba? Noong gabi sa birthday party ni Jameson, garalgal ang boses na sambit ko, kaya napatigil siya na parang nag-iisip ng malalim. Jameson told you, right? No wonder kung paano mo nalaman. But to tell you honestly, I was maybe drunk pero alam ng katawan kong walang nangyari sa amin. And I'll prove it to you. Kapag ba napatunayan ko, tatanggapin mo na ng buong alok ko? Seryosong wika niya at parang 100% na siguradong sigurado siya. Ngunit imbis na sumagot ay inaalala ko rin ang magiging reaksyon ng daddy niya. Paanong daddy mo? Matatanggap ba niya kami? Matatanggap ba niyang anak ko? Jaguar, mahirap lang kami't alam kong hindi kami nababagay sa kagaya niyang mayayaman. Paano kung masakta lang si Casper? Puno ng emosyon na tanong ko. Marahan siyang humakbang papalapit sa akin at hindi na ako nakaangal ng buong puso niyang hinawakan. Ang mga kamay ko't dinala sa dibdib niya. With or without his approval, I will marry you because it's what my heart says. Huwag mo na silang isipin, nandito ako't poprotektahan ko kayo kahit anong mangyari. Just trust me. Dahil sa sinabi niya ay halos nabuhay ang diwa ko sa buong magdamag. Paano ba namang hindi? Jaguar was talking about marriage and building our own family. Para ako nananaginip. Napakabiglaan ng lahat at hindi ko akalaing iaalok niyang ganun kaseryosong bagay. Dahil lang ba talaga ito kay Casper o baka may mas malalim pang dahilan? Napapikit ako sa sariling kaisipan at marahang tinampal ang umiinit na pisngi ko dahil sa pagiging ilusyonada. Dahil kahit mag-deny pa ako, alam ko sa sarili kong umaasa kung minamahal rin ako ng puso niya. Gaya ng naunawaan ko sa mga sinasabi niya kanina. At ang kaba, takot at pag-aalinlangan ay napawi lahat sa isang iglap lang. Mahirap man magtiwala, ngunit sa salita pa lang niyang iyon ay parang nanumbalik ang lakas kong ipaglaban ang naudlot na pagmamahalan namin noon. Unti-unting napapawi ang kaduwagan at takot ko para sa kaligtasan ni Casper dahil nagtiwala at kumakapit ako ng poprotektahan kami ni Jaguar, gaya ng pangako niya. Dahil sa sobrang daming iniisip ay hindi ko alam kung anong oras na ako nakatulog. Nagising na lang ako dahil sa malambing na boses ng anak ko. "Mama, wake up na po." Anito habang marahang hinahaplos sa mukha ko. I heard someone chuckle. Mukhang napuyat si mama mo, anak. Ani ng isang malambing na boses kaya marahan ako napangiti bago unti-unting idinilat ang mga mata. "Good morning, baby." "Good morning, mama." Halos sabay na bati ng dalawa, yung ngiti ko abot hanggang tenga. Nakaupo si Jaguar sa gilid ng kama habang karga-karga nito si Casper. Manghang-mangha ako nakatingin sa dalawa. "Baby niyo po si mama, papa?" "Ako po baby niyo eh." Kuryosong tanong ni Casper na ikinahalakak lang ni Jaguar. "You're always our baby anak and your mom is my baby damulag." Anito't ginulong buhok ng bata. May dreaming? Napapikit ako sa sayang nararamdaman dahil sa ganitong simpleng tagpuan. At nang muling dinilat ang mga matay saka ko pa lamang napagtanto ang lahat kaya gulat akong bumangon. "Jaguar? Casper?" Gulat na tanong ko't saka kailan pa naging close ang dalawa at bakit papa na kagad ang tawag ni Casper sa kanya. "Yes baby." Nakangiting sagot ng lalaki. "Gulat ka po mama?" Pansin pa ni Casper ang itsura ko kaya natatawang napailing na lamang ako. "Gosh, close na kayo?" Hindi makapaniwalang tanong ko. "It's cold, lukso ng dugo baby. Kahit pa hindi mo inamin last time, we both feel the same way, that we are family. Hindi ba may son?" Ani Jaguar na ikinasang-ayon naman ni Casper at nag-apir pang dalawa. "Opo papa, rest po tayo, gwapo eh." Sagot naman ng anak ko kaya natatawang napailing na lang ako. Tumayo na rin si Jaguar, karga-karga si Casper. "Take a bath now, baby. Maghihintay kami sa baba. We'll eat breakfast together." Paalam nito bago hinalikan ng tuktok ng ulo ko. Napatigagal na lang akong sinusundan sila ng tingin papalabas ng kwarto. Napahawak ako sa dibdib kong nagwawala, ngunit hindi sa kung anong dahilan, kung hindi dahil sa nag-uumapaw na kasiyahan. Agad kong tinungo ang banyo at madali ang naligo. I don't want them to wait at baka gutom ng mag-ama ko.
Shooks, mag-ama talaga. Hindi na rin ako nahirapan sa pagpapalit ng masusuot dahil may malaking paper bag na nakalagay sa bedside table. Mga branded na damit ng laman nito na halatang bagong pinamili. Syempre kay Jaguar ito galing. Hindi ko lang alam kung sinong inutusan niyang mamili ng mga ito at parang alam na alam ang sukat ko dahil talagang fit sa akin. May jeans at bagong flat sandals at sneakers pa na para bang may lalakarin pa kami dahil maging ang mga ito'y nakahanda na. Matapos magkapagbihis ng simpleng floral dress ay bumaba na rin ako. Naabutan ko pa sa sala na nagkakwentuhan ng mag-ama kasama si Manang Sabel. "Oh, nandito ng misis mong maganda. Tara na't kumain dahil may lalakarin pa tayo." Ani Manang nakagading tumayo. Kinuha nito si Casper at naunang tumungon dalawa sa kusina. Takang napatingin ako kay Jaguar. "Aalis? Saan naman tayo pupunta?" Seryosong tanong ko. Tumayo naman ito mula sa kinauupuan at nakangiting humarap sa akin. "I want you to take me in San Agustin. Sa lugar kung saan tayo nagkakilala at kung saan nabuo si Casper. Baka sakaling may maalala ako sa lugar na yon." Emosyonal na sagot niya kaya napalunok ako ng mariin bago marahang tumango. "Sige, sasamahan kita." Sagot ko nang walang pagdadalawang isip. Wala na akong dapat pang ikabahala dahil kasama kong babalik doon ang lalaking akala ko'y nagbigay sa akin noon ng hirap at pasakit. Ngunit maling akala ko lang pala yun lahat. Kinuha nitong isang kamay ko't masuyong dinampian ng halik. "Thank you, baby. With Casper and you, I am so happy right now." Buong buhay ko, pakaramdam ko ngayon lang ako sumaya ng ganito. Sana wag mo nang pag-isipan pang inaalok ko sa'yo kagabi. I want us to be a complete family. Yung legal at wala nang makakapaghiwalay pa sa atin. Buong pusong turan niya. Napalunok naman ako sa nag-uumapaw na damdamin pero dahil pakaramdam ko, may kulang hindi ko na nakatiis pa. That's it. Yun nga ba talagang dahilan? Si Chakal at ang ngiti niyang ito ang mas lalong nagpapabaliw sa nagwawala kong damdamin. It's because I love you, baby. Mahirap mang ipaliwanag pero siguro nga hindi ka kailanman nawala sa puso ko dahil ni minsan hindi ko na magawang tumingin pa sa ibang babae at ibigay ito. Believe me, noong una kitang nakita sa restaurant, sobrang nagwalang puso ko. Puno ng pagmamahal na sambit niya kaya nanubig na naman biglang mga mata ko. Yun nga lang bigla ko may naalala. "Kaya mo ba kami nilibre? Pero bakit narinig ko na may tinawag kang baby noon?" Medyo nakasimangot na tanong ko, but he just chuckled even more. "Pamangkin ko yun, anak ng pinsan ko. The same kid na sinusundo ko sa school kung saan nag-aaral si Casper. Mahilig talaga ako sa mga bata. Kaya nga obsessed na ako sa anak natin. Pakasalan mo na kasi ako para mabigyan na natin ng maraming kapatid si Casper." Malambing na sagot niya kaya napaawang akong hinampas ang dibdib niya. "Loko ka. Akala mo siguro ganun lang kadali no?" Ani ko and I pouted like a kid. At hindi ko inaasahan ang biglang pagdampi ng labi nito sa mga labi ko. Isang simpleng halik lang ang ginawad niya. Ngunit ramdam kong pagmamahal. "So, what's your answer?" He asked again after the kiss. Hindi pa ako nakakasagot ay muli niya akong hinalikan. Conrad, namumuro ka na." Natatawang nahampas ko ang dibdib niya. Hanggat hindi ko naririnig ang salitang yes, I will continue doing this. "Just try me, baby." Nang-aakit na banta niya at alam kong hindi siya nagbibiro. And he was about to kiss me again. Nang mabilis kong tinakip ang daliri ko sa labi niya. "Oo na po, yes na po. Yes na yes." Natatawang sagot ko kay napaawang ito na puno ng pagkamangha. His eyes were sparkling because of huge happiness. Ngunit tinalikan na naman ako nito kaya napasimangot na ako. "You lied, akala ko ba?" Hindi ko rin natapos ang sasabihin nang maramdaman kong pagdampi ng daliri niya sa labi ko. "There's lacking, baby. Say the magic words too." Ani yan na nakuha ko naman ang ibig niya sabihin. "Oo na, I love you too na po. Noon pa man hanggang ngayon, hindi ba obvious? Kaya nga ako bumigay nung nasa hotel tayo." Ani ko tuminit biglang kalamnan nang maalalang tagpuang yun. Shit, he cursed but he was freaking happy. And for one more time, we shared our kisses. Full of so much love and happiness. Halik na purong pagmamahal at walang kasamang basta kalandian lang. "Uy, si Mama at Papa nagkikiss po." Naku, hindi pa namin naririnig ang nanunuksong boses ni Casper. At palakpak ni Manang Sabel ay hindi kami titigil at baka tuluyan ng tinangay ng init ng aming pagmamahalan. Anong mangyayari ngayong tila matutupad ni Marie ang kagustuhang magkaroon ng buong pamilya si Casper?
Ano kaya ang gagawin ng ama ni Jaguar kapag nalamang bumalik na si Jaguar sa babaeng kanyang tinututulan? Matanggap pa kaya nito si Marie at ang apo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.